Subukan ko ang isang bagong sanggol kung kayang pigilan ang hininga. Ibinitin niya ang kanyang kapatid patiwarik. Ang kapatid ay DMN lang pumiglas. Ang puso ng magkapatid ay puno ng mga inaasahan. Gayunpaman, buhay ng kanyang kapatid ay nakataya. Ang pabaya na ama ay nanunood ng TV. Hindi man lang napansin ang mga anak sa likod ko. Kasabay nito, ang ina ay nangunguha ng itlog sa manukan. Bago lang mamites ng mga itlog at papasok sana sa bahay, bigla siyang natauhan may mali sa magkapatid sa tabi ng pool. Nakita ang isang paa na dinampot nila. Agad na natakot ang aking ina at pinagpawisan. Mabilis siyang sumugod sa magkapatid, at kinuha ang sanggol agad-agad sa pool. Pagkatapos ay hinampes ang likod ng anak. Naiyak ako nang makita ko ang sanggol ko. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Nais ipaliwanag ng magkapatid na hindi ito sadya. Ngunit ang ina ay hindi gustong marinig ang paliwanag. Isang tao ang sinampal ng malakas. Sa oras na ito napansin ng ama na may nangyari sa likuran niya. Ang aking ama na sumugod inagaw niya ang mga libro sa kamay ng magkapatid at sinunog. Kasi pala, ang magkapatid na ito pala ay mga ampon nila, at ang ugali ng magulang. Agad din itong ikinagalit ang magkapatid. Sa gabi, sadyang nakipaglaro ang magkapatid sa ina. Pagtapos ay patayin ang ilaw. Agad niyang binalot ng mahigpit ang unan sa ulo ng kanyang ina. Buti na lang at dumating ang tatay, na pumihil sa trahedya na mangyari. Gayunpaman, walang balak sumuko ang magkapatid. Nang natulog ang magulang, nagkaroon sila ng isa pang ideya sa bakuran. Ito ang pinakamalupit na magkapatid. Upang masuri kung expire na ba ang pampatulog, sinamantala ng magkapatid nung gabi, kinuha ang palanggana at pumunta sa likod. Sumisigaw ang aso sa kanila nang walang tigil. Malapit na nilang ihalo ang pagkain ilagay sa dog bowl. Pagkatapos ay kinuha niya ang stick at itinulak ang bowl ng aso. Dahil dito, ang matako na aso ay kinain ito. Kinain ang pagkain sa dog bowl. Unti-unting nakatulog ng mahimbing ang aso. Mabilis na kinaladkad nila ang aso papasok ng bahay. Hindi inaasahan, biglang nakakita ng kutsilyo si ate. Pinili ko ang pinakamalaki at iniabot. Nagkaintindihan silang kapatid. Walang sabi-sabi, lumakad siya sa aso. At tinapos nila kaagad ang aso. Narinig ng natutulog na ina ang ingay at namulat. At nakita niya yung dalawang magkapatid. Matapos makita sila na puno ng dugo, akala niya naglalaro na naman sila ng jam. Binaliwala, dahil dito, kinaumagahan, muntik na nilang masuka. Nakita ko na kinuha laman loob ng aso. Ayon sa magkapatid, sinubukan silang kagatin ng aso. Kaya naman nakaisip sila ng masamang ideya. Humingi sila ng tawad sa kanilang ama. Wala sa pabor. Walang magawa ang ama kundi ibaon ang aso. Kaya, nakaranas ng aksidente si Lisa. Sinabi ng doktor na di na siya magkakaanak. Ang magkapatid na ito ay sa monasteryo pinalaki. Ang hindi inaasahan ng mag-asawa ay iyon. Simula nang ampunin ang magkapatid. Di inaasahan na muli siyang nabuntis. Di alam kung paano. Nakita ang magkapatid na nagdadasal sa lugar na inilibing ang aso. Pinatawad din sila ng mag-asawa sa ganitong asal. Ngunit mula noon, madalas malaglag ang buhok ni Lisa. Akala ng asawa ay dahil buntis ito kaya nalalagas ang buhok. Sa hindi inaasahan, ginupit ng asawa ko ang buhok niya sa galit. Kung tutuusin, malapit na ang petsa ng June niya. Ayaw niyang maapektuhan ng ibang factors pagsilang ng anak. Gayunpaman, simula noon, mas naging matapang pa ang magkapatid. Kagigising lang ng buntis, ngunit natagpuan ang sarili na nakatali. Kung kailan naguguluhan siya, lumapit ang kanyang mga ampon na may dalang gatas. Agad siyang pinainom at pinaubos ang gatas. Gayunpaman, iniinom ni Lise sa oras na ito. Hiling niya sa magkapatid na alisinta. Pero ang magkapatid ay walang malasakit. Naglabas pa siya ng siring. Sinipsip ang gatas sa siring. Gusto pala, nilang ilagay sa tiyan ng ina para sa kapatid nila. Tikman ang gatas. Nakita ko ang karayom na malapit ng itusok. Nagpumiglas siya sa takot. Ngayon ay hindi na niya hinahayaang masaktan ng sino man ang anak. Sa kabutihang palad, nakalaya si Lisa sa oras. Hindi nangyari ang trahedya. Pagkatapos maranasan ito, biglang nabasag ang sanggalan ni Lisa. Ito rin ang panahon, ipinanganak ang bata sa tiyan. Sa kabutihang palad, normal ang pagpanganak sa bata. Akala ko ay magiging masaya na ang buhay nila. Gayunpaman, nainggit ang magkapatid na ampon. Habang wala ang aking mga magulang, niyakap niya ang bagong kapatid. Nakasabit ng patiwari, pagkatapos ay nilublab ang kapatid sa tubig. Nang makita kong malapit ng mamatay, dumating si nanay sa oras at iniligtas ang anak. Pagkatapos ay, naisip ng mag-asawa na ayaw na sa magkapatid. Kaya nang pinauwi niya ang magkapatid, ang monasteryo kung saan sila pinalaki. Akala ko matatapos na ang mga mapanganib after neto. Gayunpaman, umalis ang magkapatid. Ngunit ang mga kakaibang bagay ay hindi tumigil. Nang gabing iyon, biglang huminto ang TV sa bahay.
Ang aking asawa ay pumunta sa bubong upang ayusin. Ngunit kalahating oras na, hindi na bumalik ang asawa ko. Nakakatakot din ang mga bumbilya sa bahay. Tapos biglang kumidlat at kumulog sa labas nagsimula ng umulan. Sa sobrang takot ni Lisa ay lumabas para hanapin ang asawa. Ang hindi niya inaasahan, nataman ng kidlat ang kanyang asawa. Nagliliyab ito, tinulungan ni Lisa ang asawa. Pero dahil sa takot, di niya alam kung saan magsisimula. Pinanood ko ang asawa na nasasaktan. Nagpupumigla sa sakit sa naramdaman. Habang ang bahay ay nasunog dahil sa apoy. Natakot si Lisa ay umakyat agad. Iligtas ang kanilang anak, ngunit sa pagtakbo niya sa itaas, nawala ang anak ko sa stroller. Sa pagkakataong ito, agad na natigilan si Lisa. Binuksan niya lahat ng kwarto sa taas. Ni hindi ko mahanap ang anak ko. Pero nung bumalik siya sa stroller para tingnan, nakahiga na naman ang bata sa loob. Takot na takot siya sa oras na yon. Mabilis akong nakatakas kasama ang anak. Di niya maintindihan bakit malupit ang Diyos sa kanya. Noong inilibing ang kanyang asawa, bago siya dumating din sa eksena ang magkapatid na ampon. May taong nagdududa na maaaring ginawa ito ng magkapatid. May nagsasabi na ang pamilyang ito ay malas. Pero di nagbibigay ng malinaw na sagot dito. Pero balik sa realidad. Ang magandang asal ay galing sa magulang. Maging magulang, gaano ka man kabisi, kailangan merong oras sa mga anak. Para maging malusog at masaya ang mga bata. Niu Niu Movie, dadalhin ka sa mundo ng mga pelikula.